po yung rason kung ba't pinasakay ko sila sa usapan. Para makapunta lang po ako rito at may presenta mga dokumento sana na magbibigay linaw sa mga sinasabi ni Agent Morales. Ano yung sabi mo, pinasakay? Yes sir, pinasakay. Parang dalawang ang gusto kong patunayan sir eh. Magkwento ka lang, makakarating ka na rito. Kwentong barbershop sir. Kwentong barbero lang. Katang isip. So you mean to say, itong committee na ito ay pwede pala mag-imbestiga ng katang-isip lang. Narinig mo lang yan, hindi mo ginamit? During your conversation, hindi mo ginamit yung salitang lam? Sir, ginamit ko nga. O, ginamit ko mo? nga sir, kasi ganito nga sir. Ano ibig mo sabihin ng lam? Sir, yung lam, si First Lady, si James. O kaya nga, bakit mo nasabi yung lam na yun doon? Para pasakayin nga po sila sir. Kung gusto niyo pong malaman ng totoo. Pasakayin? Opo, para... Kwentong barbero at katang-isip alias Picoy. Ito yung testimonya niyo mga guys. Mahirap paniwalaan tong tao na to. At saka pambobola lang daw yung ginawa niya para lang makarating siya sa Senado. At ito namang si alias Picoy, no? Klarong-klaro na gumagawa na lang siya ng istorya para ma-excuse niya na hindi niya ma-connect si Lisa Marcos. Ang epal na tao nito, ito po siya ay convicted na sa yun yung kaso niya na robbery extortion Convicted na siya doon. Alias Picoy. Tapos ngayon, bubulahin mo kami. Inamin mo na nambubola ka. Tapos ngayon, bubulahin mo kami. Gago ka ngayon, si Senator Bato, hindi mo kayang mabubola yan, di ba? Kaya mga guys, tingnan natin itong testimonya ni alias Picoy. Ito yung tumawag sa kaibigan ni Agent Morales at nagkumbinsi na huwag na magsalita daw kasi bibigyan daw siya ni Lam, yung si Lisa Marcos Araneta. Araneta Marcos. Sinadya ko itong papakita mga guys, no? Para makita na talaga natin kung sinong sinungaling diyan, no? Alias Picoy, halatang halata ka talagang sinungaling kang kupal ka, Akala mo maluloko mo yung mga tao ngayon, Matalino na mga tao ngayon, gunggong. Kaya kayo ni dalawa ni Jinggoy, ang sarap niyong pag-untugin yung mga ulo niyo. Alright, pakinggan natin to si alias Picoy. Ito yung tumawag at saka nagbanggit sa pangalang Lisa Marcos. Ngayon, i-deny niya mga guys. Sinasabi niya na kwento lang daw niyo, kwentong barbero lang daw para daw makaparating siya sa Senado. Ganun ba 'yun? Magkwento ka lang ng kung ano para makapunta ka sa Senado? Lang niya kang gago ka, kupal ka. Akala mo, maluloko mo yung Pilipino, Convicted ka. Pareho kayo ni Jinggoy. Di ba? Winelcome ka nga ni Jinggoy. Sabi ni Jinggoy, welcome to the club. Mga convicted kayo. Ayan, pakinggan natin ito mga guys. Ipakikita ko pang magbigay dagdag linaw sa sinasabi ni Expedient Morales. Nandito po yon. May hawak po akong dokumento na gusto ko lang ipakita talaga. Ito po yung rason kung ba't pinasakay ko sila sa usapan. Para makapunta lang po ako rito at may presenta mga dokumento sana na magbibigay linaw sa mga sinasabi ni Agent Morales. Ano yung sabi mo, pinasakay? Yes sir, pinasakay. Parang dalawang ang gusto kong patunayan sir eh. Magkwento ka lang, makakarating ka na rito. Kwentong barbershop sir. Kwentong barbero lang. Katang isip. Makakarating ka na. Andito po ngayon, napatunayan ko ngayon yun. Napatunayan mo ngayon? Yes sir, nandito po ako. Kasi... So you mean to say, itong committee na ito ay pwede pala mag-imbestiga ng katang-isip lang? Ako po, ang sinasabi ko, yung akin po, hindi po kayo. Kayo po ay tunay. Alam ko po ang inyong layunin. Ako po ay para sa akin, gusto ko lang pong makarating dito upang magbigay linaw lang po, magdagdag linaw dahil sa mga dala. We are not interested of your dagdag linaw. We are interested on what happened, what transpired in that recording. Kaya yun ang explain mo. Huwag ka na maghanap pa ng ibang dagdag linaw. Please explain your side as far as that video is concerned. Yun po ay katang-isip ko lang. Pasensya na po kayo. Kaya po humingi po ako ng tawad nga po kay paring Romy at saka kay... Katang-isip na... Kasi actually sir, hindi naman para sa lahat yun eh. Sa amin lang sana yun. Pero dahil po na napunta po ako dito, dahil nga po sa isang salita niya na... Sandali, katang-isip lahat ng sinasabi mo doon?
Yes, sir. Kinakatang-isip mo ito si... Kaya nga po humingi po ako ng tawad sa kanya eh. Kaya, Wow! O hindi naman kami grade 1 dito, mga senador kami. Ay nako, ibig mong sabihin na binubula mo lang siya para mabula kami, para imbitahin ka dito, para makapagsalita ka ng something against kay Morales. no, mali po. Ganon, ganon. Yan ang Mali po, lumalabas hindi po kayo sabi mo eh. hindi po kayo dapat kong bulahin. Hindi ako binubula mo, siya ang binubula mo para pagbula mo sa kanya, mabubula rin kami kasi may video yun ang usapan ninyo eh. Ibig mong sabihin, ganun kakagaling iyo. Kahit na ilang bisis ka kaso mo, yung kaso mo, wag mong pasis ko lang yun. Yes, sir. I understand, sir. Pasis lang yun sa aking panerbisyon pagka-pulis. I understand. Kaya huwag mo akong bilugin dito, ha? Yes, sir. Kung siga ka, kung maro ka sa labas, kung nabubula mo yung ibang tao, not me. Yes. Not me. Kasabot ko, sir. Ha? Sabot ko, sir. Anong Bisaya man ka? Taga saan ka? Taga Davao ako, mama, sir. Ibig sabihin, puro maro, taga Davao. Delete ako, sir. Oy. Narinig mo lang yan, hindi mo ginamit? During your conversation, hindi mo ginamit yung salitang lam? Sir, ginamit ko. O, ginamit ko mo? nga, sir. Kasi ganito nga, Ano sir. ibig mo sabihin ng lam? Sir, ganito po yun. Naririnig... Sandali! Anong ibig mo sabihin ng lam? Sinabi mo, binanggit mo. Yes, sir. Naririnig ko po sa YouTube lang yan. Yung lam, si First Lady, si James. O kaya nga, bakit mo nasabi yung lam na yun doon? Para pasakayin nga po sila, sir. Kung gusto niyo pong malaman ng totoo. Pasakayin. Opo, para papasakayin lang po si Romy at si Agent Morales, sir. Eh, hindi mo nga alam na nasa bahay ni Morales si Marque Enriquez. Ganito po yan, sir. Si Romy kasi, pag matri-trigger ko siya, alam ko na makakarating kay Morales yan. So anong purpose mo? Anong agenda mo Ito dito? nga po, sir, Anong kasi- motive mo? Bakit mo siya iti-trigger? Sige nga. Gusto ko po kasi may mga dokumento po kasi akong dala. Kasi sir, kung napapagod na po kasi ako sa paulit-ulit na sinasabi nila, alam ko naman na mas may explain ko, sir. Dahil sa mga dokumentong dala ko. Ano yung mga dokumento na mo? Pwede ko ba ipakita, sir? But before you show that document, explain your side. Bakit mo sinabi yun? Huwag mo kaming bulahin, ha? Yes, sir. Ha? I will cite you in contempt. Dahil kung sinungaling ka dito, ha? Kasabot ko, sir. Kasabot. Huwag mo kong dalahin sa bula-bula. Kasabot ko, Ha? sir. Sabot ko. At yun nga, no? Kala to ni Alias Picoy na mabubolan yung taong bayan, no? Gago tong tao na to, oh. At saka, ikakat ko na to nga, guys, kasi wala namang, walang kwentang tao na to, eh. Talagang nagsisinungaling to. Pupunta na tayo doon kay Jinggoy at saka doon kay Morales na bakbakan ng dalawa. Pakinggan natin ito, mga guys. Sa isang interview mo, na sinabi mo na ako raw ay hindi marunong mag-imbestiga. Am I correct? Yes, Your Honor. Yun po ay opinion ko bilang investigador dahil inaasahan ko po inimbita po ako rito as resource person. Alright. At mistula ako na ituring tama na. na akusado. I will have to respect your opinion, but my track record in investigating here in all public hearings will attest to it. Okay? Now, the second question. Sinabi mo sa isang interview na sayang ang binabayad ng taong bayan sa akin. Yun po yung opinion ko, Your Honor. Dahil doon sa nakikita kong takbo ng Bakit sayang ang bayad? Your Honor. Dahil ako ginagawa Sayang ko. talaga ang bayad, Your Honor, kasi wala ka namang kwentang senador, eh. Balingbing kang senador kang kupal ka. At kine-question mo ba ang 15 milyong Pilipino na bumoto sa akin? Dahil sinabi mo, sayang ang binabayad nila sa akin. At pinagyayabang mo pa ngayon yung bumoboto sa'yo, ha? Di mo alam na yung bumoto sa'yo dahil nagpailalim ka na kay Duterte no partido niya, di ba? Kasi sinusuka ka na ng ibang partido, kaya kinuha ka na lang ni Duterte, tinulungan ka, at ngayon, bumabaliktad kang balingbing kang politiko ka. Yun po yung opinion ko, gawa ng ako po ay isang investigador. Ang investigador po, nag-extract po ng information, nag-elicit po ng information upang makuha mismo yung yung ninanais doon sa subject matter. Kagaya po ng ginagawa natin ngayon. Ako po ay nagsasalita lang bilang sa aking opinion at bilang doon sa aking karanasan bilang isang investigador. Kapag ako po ay kaharap ng isang iniimbestigahan, talagang
Sinisikap ko po na makuha ko yung sustansya na kinakailangan patungkol po dun sa hinahangad kong resulta. Ako po, hindi po hindi po kailanman na namemersonal o kumakaladkad o naghuhusga sa pagkatao ng kahit na sino, lalo na yung mga naimbestigahan ko talagang mga kriminal. Yan ang opinion mo. Ang desisyon na ito ng Civil Service Commission ay kinatigan ng Korte Suprema noong January 20, 2016. Doon po sa kaso na yun, ikaw mismo ang umamin na you have planted evidence. Paano ka namin ngayon paniniwalaan sa mga sinasabi mo? Hindi nakapagtataka, gawa-gawa mo din ang mga alleged leak documents. Ano po masasabi niyo, Mr. Morales? Your Honor, hindi ko po makita yung relevance ng sinasabi niyong desisyon ng Civil Service Commission. Ang pinag-uusapan po natin dito, Your Honor, Wait. I am testing your credibility, Mr. Morales. All right? You have string of cases filed against you, and one of these that I am mentioning right now is the decision of the Civil Service Commission, which was affirmed by the Supreme Court. All right? Your Honor, yung pong desisyon ng Civil Service na sinasabi nyo ay walang kaugnayan sa pinag-uusapan natin dito. Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung investigasyon po na ginawa ko noong 2012. Bakit ka lumilihis sa mga katanungan ko? Huwag kang lumihis! No, Your Honor, hindi po ako lumilihis. Ayan na, pumuputok na ang butsin itong senador na to kasi nabuking na sinabihan siyang ikaw po ang convicted, Your Honor. Jinggoy! Palpamor! To remind you that you address your questions and everything to this chairman para hindi kayo magkapersonalan. Yes, Please Your Honor. address through the chairman para hindi masyado init yung Don't usapan evade niyo. my question, Mr. Morales. Continue. Is it true that you planted evidence? But according to the Civil Service Commission decision, and it was affirmed by the Supreme Court that you planted evidence. No, Your Honor. At yung You mean to say that you disagree? Of course, you will disagree to with the decision of the Civil Service and the affirmation of the Supreme Court. How can you disagree with the No, Your decision of the Honor, Supreme hindi Court? po yan yung istorya, Your Honor. At ito, Your Honor, yung sinasabi nyo to discredit my credibility, Your Honor. Ang pinag-uusapan dito, ang issue, Your Honor, is yung pagiging investigador ko. Hindi po ako akusado, Your Honor. Mr. Chairman. I am not discrediting your... Wag kayo I am testing your credibility. Huwag kayo magsabay magsalita. Dapat pakinggan mo kung magsalita si Senator Jinggoy. Saka ka I sumagot. am testing your credibility. Pinapangunahan mo. Sinasabi mo, I am discrediting your credibility. Kung meron man. Your Honor, sa umpisa pa lang nung magmula nung dumating kayo dito sa hearing, Mr. Chairman, ito na yung naging experience ko, Your Honor, Mr. Chairman, dito sa Senate investigation. Ang ipinunta ko po rito is resource person po ako para dito sa PIDEA Leaks. Dahil ang pinag-uusapan po dito ay yung paglabas ng dokumento dun sa PIDEA. At ako po, Your Honor, investigador lang po ako. Hindi ako akusado, Mr. Chairman, para i-test yung aking credibility. Nakapako lamang po ang aking kaalaman patungkol po dun sa ipinalabas ng vlogger na si Maharlika patungkol po dito dun sa mga confidential documents, classified documents. Doon lang po ako. Ngayon, kung ang butihing senador, Your Honor, ay ang gagawin sa akin ay atakihin ang aking personalidad, wala pong kinalaman ito doon sa mga classified documents na ginawa noong 2012. Ang tanging participation ko lamang po at nalalaman ay yun lamang po nangyari ng 2012 matapos na pumunta yung confidential informant sa Intelligence and Investigation Service. Ngayon, kung ito dinadanas ko ngayon na talagang sinisira yung aking pagkatao, hindi kaya ito ay may kinalaman doon sa ngayon presidente ng Pilipinas na naroon mismo doon sa dokumento na nagkataon na ako ay nag-imbestiga noong 2012. Mr. Chair, Yes, go ahead, ang Senator Jinggoy. sinasabi nitong resource person natin na
dinidiscredit ko yung kanyang kredibilidad. I am just reading all his cases filed against him. Okay? Inuulit ko lang. Okay? Eh, pinapangunahan mo kagad ako. Sinasabi mo, dididiscredit ko agad yung kredibilidad mo. All right now, yung sinasabi mong nawawalan dokumento, wala ka, tinanong kita last hearing, where are these documents? Sinasabi mo wala. Tinanong pa kita kung sino yung confidential informant mo. Sinasabi mong hindi mo kilala. Anong klase kang resource person? Wala kang mga ebidensya. Oh, Your Honor. Ikaw ba paniniwalaan ka namin dito? Your Honor, Mr. Chairman. Ganyan ang mga sinasagot mo. Your Honor, Mr. Chairman. The classified documents na piniresenta po nung vlogger na si Maharlika na napasa kamay nitong committee na ito po yung personal ko na under oath po in-identify ko. Itong mga dokumento na ipinakita noon ni Senator Bato de la Rosa, ito po yung nagtataglay ng aking pangalan at pirma. At doon din po sa dokumento na yon ay in-identify ng PIDEA na sasakyan ng PIDEA, na mga kawani ng PIDEA yung mga nandun at opisyal na sasakyan ng PIDEA yung naandun. Your Honor, yung mismong dokumento nagpapatunay. Yun po ay galing ng PIDEA. Kaya nga po nagulat ako nung lumabas po yun eh. Confidential informant na yan ay patawarin niyo po ako. Kasi po, ito po yung hindi po kakayanin ng konsensya ko kapag may mangyari doon sa confidential informant na mahigit isang dekada na po na hindi ko siya nakita. Okay, ito may nakarating sa akin information galing from other former PDEA agents. Ayaw lang niyang humarap dito sa hearing. Sabi niya, alam daw niya yan dahil sila daw nakahuli nung informant na yan. Ako, just what I received, isi-share ko lang sa'yo. Ang pangalan ng confidential informant na yan na naglaglag dyan kay Marcel Soriano ay yung anak-anakan daw ni Marcel Soriano na ang pangalan ay Ian. Ngayon, yung Ian na yan, patay na. Patay na. So, ang hirap nito mag-trace kung sino yung mga tao na binanggit. Dahil puro patay na yung mga nagbanggit. Yung Ian na yan ay dating trabahante doon sa... Again, alam ko, lumabas rin ito sa vlog ni Maharlika, pero direkta pumunta sa akin yung agent, yung former PDEA agent, nagsabi sa akin. Pero I'm not taking his statement hook, line, and sinker. Kaya sinare ko lang sa'yo na iyan daw yung hinahuli na naglaglag dyan sa activities sa kundo ni Marcel Soriano. That's spare information. Hindi ako naniniwala. Kaya sinare ko lang sa committee na ito para for you to evaluate. Yun, malinaw Pinangalan na ni Senator Bato yung informant. Iyan daw ang pangalan. At saka anak-anakan daw to ni Marcel Soriano, mga guys. Ito. Na paglabas to ni Maharlika minsan, nabanggit niya to, yung pamangkin daw, anak-anakan daw ni Marcel, yung informant. At ngayon, merong isang PDEA agent dati na lumapit kay Bato at sinabi yung totoo. Na talagang iyan daw ang pangalan ng informant na yan at saka patay na. O, paano yan ngayon? Patay na. O, sa atin lang is at least klaro na yung dokumento na meron talagang informant at saka totoo talaga yung sinasabi ni Morales. Alright, hanggang dito lang tayo mga guys. Meron pa tayong next part na hearing para matapos na raw ito kasi marami na rin mga senador na pasulpot-sulpot dyan na ang pakay nila talagang ipahinto na, di ba? Nung kay Risa na Ontiveros na hearing, bakit sila hindi na ginaganyan yan? Pangatlo pa nga lang na hearing to ni Bato, yung kay Risa, kay Kibuloy, grabe yun, Okay, makikita na natin talaga kung sino mga epal na politiko dyan. At saka mabuhay po kayo, Mr. Morales. And thank you for watching mga guys.